Alam mo, may isang bagay na hindi sinasabi sa'yo ng mundo. At kahit paulit-ulit mo nang hinahanap sa mga libro, sa mga video, at sa mga payo ng tropa, hindi mo pa rin nakukuha. Bakit may mga lalaking kahit hindi gwapo, kahit simpleng kumilos, kahit hindi nagpapakitang alpha, sila yung hinahabol ng babae? Hindi dahil mayaman, hindi dahil pumaporma, hindi dahil smooth mag-chat. May tinatago silang isang uri ng tahimik na lakas na hindi makikita ng mata, but ramdam ng puso. At ang mas nakakabaliw, hindi nila ito pinapakita. Nabubuksan lang ito kapag napansin ng babae na, bakit iba siya? Ang sikreto, hindi sila nangahabol. Pero hindi rin sila tumatakbo. Tahimik lang, matiyaga, misteryoso. Parang bagyong hindi makita pero ramdam mo sa hangin. At ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa iyo ang kwentong hindi ko pa kinuwento sa kahit sino. Dahil minsan, para maintindihan mo ang stoic plus dark psychology side ng pagiging lalaking hinahabol, kailangan mo munang maramdaman paano maging lalaking hindi ma-decode. Noong mas bata ako, akala ko lalaki ka kapag ipinapakita mo lahat ng feelings mo. Kapag pinaparamdam mo sa babae na gusto mo siya. Kapag lagi kang available. Kapag lagi kang online. Kapag lagi kang may sagot. Doon ako mali. Kasi may mga babae, hindi lahat, pero meron talagang mga babae na kapag binigay mo ang buong mundo, bigla silang lumalayo. Parang nawawala ang apoy nila. Parang nawawala yung hila mo. Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw na ang naghahabol kahit hindi mo naman intensyon? Yung simpleng good morning mo biglang nagiging pressure? Yung simpleng effort mo biglang nagiging turn off? Tapos doon pumapasok ang tanong na sumira sa maraming lalaki. Bakit kapag mabait ako pa yung hindi pinipili? Ang totoo, hindi problema ang kabaitan mo. Ang problema, kung paano mo ito binibigay. Ang lalaking hinahabol, hindi masama, hindi cold-hearted, hindi manipulador. Pero mayroon siyang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi agad nagbibigay, hindi agad nagpapakita, hindi agad nagiging bukas. Nagbubukas siya kapag karapat-dapat. At doon nagsisimula ang mystery aura. Pero bago natin pag-usapan kung paano nagiging isang magnet ang presensya ng ganitong lalaki, hayaan mong dalhin kita sa isang pangyayari sa buhay ko. Isang pangyayaring nagbago ng pananaw ko tungkol sa pag-ibig, attraction, at kung bakit may mga lalaking parang sinasadya ng tadhana na habulin ng babae. Isang babaeng dumating sa buhay ko tulad ng apoy. Mainit, nakakasilaw, pero mabilis mawala. At doon ko natutunan ang pinakamadilim na katotohanan na minsan hindi ka nahahabol dahil sa itsura mo. Hindi ka nahahabol dahil magaling ka magsalita. Hindi ka nahahabol dahil sweet ka. Nahabol ka kapag hindi ka nila kayang kontrolin. Kapag hindi nila mabasa ang utak mo. Kapag hindi sila sigurado kung ikaw ba ay para sa kanila o hindi. Kapag may malalim kang katahimikan na hindi nila maintindihan. Iyon ang pinakamalakas na form ng attraction. Ang hindi maabot na kaluluwa. Hindi suplado. Hindi nagmamatigas. Hindi nagmamayabang. Tahimik lang, pero mapanganib. May nakilala akong babae ilang taon na ang nakalipas. Tawagin na lang natin siyang Elise. Si Elise yung tipo ng babaeng pinag-aagawan. Yung kapag dumaan sa kwarto, parang humihinto ang oras. Yung tipong hindi mo kailangang bantayan dahil siya mismo yung tinitingnan ng lahat. Noong una, hindi ko siya pinapansin. Hindi dahil nagmamatigas ako. Pero dahil masyado pa akong abala sa sarili ko. Hindi ko alam, pero may kakaiba siyang naramdaman doon. Sabi niya sa akin months later, hindi kita maintindihan. Parang lagi kang may tinatago. Parang hindi ko alam kung gusto mo ba ako o hindi. At doon ko na-realize, yun pala yung hinahanap ng mga babae sa lalaking hinahabol nila. Hindi certainty, hindi attention, hindi assurance. Kung hindi mystery, hindi pagiging mysterious na pilit, kundi yung natural na pagiging grounded ng isang lalaking hindi nagmamadali, hindi desperate, hindi nagpapakita ng pangangailangan, isang lalaking kayang mabuhay kahit wala siya. Pero eto ang twist. Habang mas hindi ko siya pinapansin, mas siya yung lumalapit. Habang mas nawawala ako minsan, mas siya yung humahabol. Hindi ko sinasadya. Hindi ako naglalaro. Ganun lang talaga ako noon. Tahimik, observant, maingat. At unti-unti kong napansin, may pattern. Hindi lang si Elise. Lahat ng babae na naging parte ng buhay ko, mas hinahabol nila ako kapag hindi nila ako ganap na hawak. Hindi ako hard to get. Hindi rin ako nangiisnab. Ako lang yung tipo ng lalaking hindi nagpapaalipin sa emosyon. At iyon yung nagiging magnet. Alam mo na kung ano suwang hindi nila makuha-kuha. Ang hindi ko pagiging predictable. Hindi dahil toxic. Hindi dahil gawa-gawa. Pero dahil hindi ako react kung kinakabahan sila, kung nagtatampo sila, kung may mood swings sila. Nagiging bato ba ako? Hindi. Nagiging stoic. Stoic sa emosyon, pero hindi manhid. Stoic sa attachment, pero hindi sarado ang puso. Stoic sa pag-ibig, pero hindi tanga sa paglalaro.
Kapag may lalaking ganito ang espiritu, nagkakaroon siya ng isang uri ng presensyang hindi madaling mahanap, isang uri ng tahimik na confidence. At ito ang pinakamapanganib na parte nito. Kapag ikaw yung lalaking kayang mag-walk away nang hindi nasisira, ikaw yung lalaking hinahabol. Hindi dahil gusto nilang kontrolin ka, pero dahil ramdam nila na hindi ka madaling masira. At ang babae, natural silang humahanga sa lalaking may kakayahang panindigan ang sarili. Hindi ko agad natutunan to. Dati, mabilis akong maapektuhan. Pag may tantrums, react agad. Pag may tampo, habol agad. Pag nag-post ng malungkot na song lyric, message agad. Maniwala ka. Yan ang pinakamabilis na paraan para mawala ang attraction. Kasi nagiging predictable ka. Nagiging madaling basahin. At kapag na-decode ka ng babae, wala na. Tapos na ang laro. Pero nung natuto akong kontrolin ang sarili, nag-iba ang lahat. Kapag bigla siyang nananahimik, hindi ko tinatakbo. Kapag parang may iba, hindi ako nagagalit. Kapag may sinasabi siyang nakakapikon, hindi ako natitinag. Hindi dahil wala akong pakialam, pero dahil hindi ko ibinabase ang reaksyon ko sa emosyon niya. Doon nila nararamdaman ang kakaiba. Bakit hindi siya nagpapanik? Bakit hindi siya insecure? Bakit hindi ko siya kayang kontrolin? At sa tuwing mas hindi ka nila kayang kontrolin, mas gusto ka nila. Hindi dahil toxic sila, pero dahil gusto nilang maramdaman ang presence ng isang lalaking may hawak sa sarili. May isang gabi na nag-test si Elise. Nagbago ang tone. Naging malamig ang messages. May mga indirect na parinig. Alam mo yung ginagawa ng karamihan? Nagpapanik. Nagpapaliwanag. Nagpapadala ng paragraph. Nagbasa ako ng malalim na hininga at nag-reply lang ng, okay ka lang. Wala nang drama. Wala nang follow-up. Wala nang, did I do something wrong? Doon siya natahimik. Doon niya naramdaman na hindi ko siya hinahabol, pero hindi ko rin siya tinataboy. Ito ang stoic secret na hindi kayang gawin ng karamihan. Hindi ka pumatol sa gulo, pero hindi ka umaatras sa presensya. Isang uri ng kalmadong lakas na kahit babae, nagugulat. Dumating yung araw na kinausap niya ako ng harapan. Sabi niya, hindi ko alam bakit, pero kapag kausap kita, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Hindi niya sinabi iyon bilang reklamo. Sinabi niya iyon bilang tanong. Isang tanong na gusto niya siyang sagutin ko. Pero hindi ko sinagot. Ngumiti lang ako. At sinabi, hindi mo kailangang intindihin ako. Magkwento ka na lang. Nandito lang ako. Napangiti siya. At sa unang pagratson, nakita ko sa mata niya yung paghahabol na hindi niya inaamin. Hindi dahil pinahirapan ko siya, pero dahil nakita niya na hindi ako nababali ng emosyon. Yun ang mystery aura. Hindi pagiging cold, pagiging kalmado, pagiging grounded, pagiging hindi mahawakan ng mundo. At kapag naging ganito ka, hindi mo hahabulin ang babae. Hindi mo kailangan gawin yon. Siya ang lalapit. Siya ang maghahanap. Siya ang magtatanong. At kapag naramdaman niya na kaya mong manatili kahit hindi mo siya pag-aari, doon ka nagiging rare. At lahat ng rare, hinahabol. Kung tatanungin mo ako ngayon kung ano ang tunay na sikreto ng lalaking hinahabol, hindi ito looks, hindi ito six-pack, hindi ito pera, hindi ito charm. Kapag nagawa mong kontrolin ang sarili mo, hindi ka na nila kayang kontrolin. Kapag natutunan mong maging kalmado sa gitna ng emosyon, doon mo sila nahihila. Kapag hindi mo sila hinahabol, pero hindi mo rin sila itinataboy, doon ka nagiging misteryosong lakas na hindi nila ma-decoding. At kapag naging lalaki kang may ganitong aura, hindi mo na kailangan ng laro. Ikaw na mismo yung laro. At ikaw yung hindi nila kayang talunin. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, bro. May isang bagay na hindi ko na-realize hanggang hindi ko mismo naranasan. May mga lalaking kahit isang beses mo lang nakasama, hirap mong kalimutan. Kahit hindi sila gwapo, kahit hindi sila maingay, kahit hindi sila nagpapakitang alpha, pero may presensya silang nananatili. May tinig silang hindi mo naririnig pero ramdam mong nagsasalita. May enerhiya silang hindi mo nahahawakan pero parang humihila sa'yo. At kung may babae mang makakaramdam ng ganitong klaseng lalaki, kahit hindi niya sabihin, kahit hindi niya aminin, sa loob niya, sinusundan ka niya. Pero para maging lalaking hindi makakalimutan, kailangan mo munang maging lalaking hindi madaling ma-define. At yun ang pinakamahirap maintindihan ng karamihan. Maraming lalaki ang naliligaw sa modern dating. Akala nila ang hinahanap ng babae ay kilig. Akala nila effort. Akala nila consistency. Akala nila surprises at good morning messages. Pero ang problema, kapag sobra kang obvious, nawawala ang thrill. Kapag masyado kang predictable, nawawala ang spark. Kapag masyado kang present, nawawala yung tanong sa isip ng babae na, bakit ko siya naiisip? As ang problema ng karamihan, ang bilis nilang magbigay. Ang bilis nilang mag-open up. Ang bilis nilang magpaka-vulnerable kahit hindi pa oras. Hindi masama ang mabait. Hindi masama ang sweet. Hindi masama ang genuine. Pero sa maling timing, turn off.
At doon nagsisimula ang reality. Ang lalaking hindi hinahabol, siya yung mas nag-i-invest. Ang lalaking hinahabol, siya yung mas naglalakad lang. May isang gabi na hindi ko makalimutan. Kasama ko si Elise. Nasa kotse kami, kalagitnaan ng gabi, at tahimik siyang nakatingin sa labas. Ramdam mo yung alon ng emosyon na umiikot sa utak niya. Yung tipong may gusto siyang sabihin, pero natatakot. Hanggang sa bigla niyang binasag ang katahimikan. Bakit parang hindi kita maintindihan? Bakit parang hindi ko alam kung mahalaga ba ako sa'yo? Hindi ako sumagot agad. Hindi dahil nagmamatigas ako. Pero dahil pinag-iisipan ko talaga. Sa mundo ngayon, karamihan ng lalaki mabilis magbigay ng assurance. Mabilis magpakalma. Mabilis magsabi ng ikaw lang. Pero natutunan ko na minsan, ang bilis na assurance ay hindi nagpapalakas ng attraction. Yun ang pumapatay sa tension. At ang tension, iyan ang hindi maintindihan ng maraming lalaki. Hindi tension na toxic. Hindi tension na mind games. Pero tension na nagpaparamdam na may lalim ka, na hindi ka madaling mabasag. Na hindi mo agad ibinibigay ang buong sarili mo. At sa gabing yon, naiintindihan ko yung takot niya. Hindi niya ako mabasa. At yun mismo ang dahilan bakit hindi niya ako magawang i-let go. Hindi ako madaldal. Hindi ako yung laging may sagot. Hindi ako yung tipong nakikipag-debate sa babae kapag may tampuhan. Ang ginagawa ko, nakikinig. At sinabi ko sa kanya, Elise, bakit ka natatakot? Tumigil siya. Ramdam ko na naguguluhan siya. Kasi sanay siya na kapag nagtatanong siya ng ganyan, ang lalaki biglang magpapaliwanag, magpapanik, maghahabol. Pero ako, kalma lang. Hindi ako nagpakita ng insecurity. Hindi ko siya binobombard ng sagot. At doon siya nag-crack. Umiyak siya ng bahagya. Sabi niya, kasi hindi kita kontrolado. Hindi ko alam kung kaya mo ba akong iwan. Hindi ko alam kung gusto mo ba talaga ako o nandyan ka lang. At doon ko na-realize ang pinakamadilim na katotohanan. Kapag hindi ka nilang kayang kontrolin, natatakot sila, pero mas lalo ka nilang gusto. Hindi dahil gusto nilang hawakan ka, pero dahil gusto nilang malaman kung saan sila lulugar sa buhay mo. Ang karamihan ng lalaki sa puntong ganito, bigla silang magiging open, biglang sasabihin lahat, biglang magpapakita ng sobrang emosyon, hindi dahil totoo, kundi dahil natakot sila na mawala siya. Pero hindi ganoon ang lalaki na hinahabol. Ang lalaki na hinahabol, hindi natatakot sa pagkawala. Dahil alam niyang kaya niyang tumayo kahit mag-isa. At yun ang naramdaman ni Elise. Hindi ako cruel. Hindi ako cold. Hindi ako naglalaro. Pero ramdam niya na hindi ako dependent sa affection niya. At mas lalo siyang napalapit. Pagkatapos ng gabing yon, nag-iba ang tingin niya sa akin. Dati, parang curious lang siya kung sino ako. Pero pagkatapos nun, parang nag-level up ang pagtingin niya. Hindi dahil pinakita kong strong ako. Hindi dahil nagpakita ako ng superiority. Kundi dahil pinakita ko na hindi ako mababasag ng emosyon niya. Hindi ako mahuhulog sa pressure niya. Hindi ako natitinag ng mood swings niya. At ito nang hindi ko makakalimutan. Sabi niya sa akin, parang safe ako sa'yo, pero hindi kita hawak. Kung may dalawang bagay na sabay gustong maramdaman ng babae sa lalaki, eto yun. Safety at mystery. Kapag may lalaking nagbibigay ng safety, hinahanap ng babae iyon. Kapag may lalaking nagbibigay ng mystery, obsesses sila. At kapag pinagsama mo ang dalawang yan, hindi ka nila malimutan. Kasi karamihan ng lalaki, either safe pero boring, or exciting pero unreliable. Ang lalaki lang na may stoic plus dark masculine blend, siya yung nagiging unforgettable. Hindi dahil nagpe-pretend siya, kundi dahil totoo siyang grounded, totoo siyang composed, totoo siyang marunong kumontrol sa sarili. Yun ang hindi nila makuha sa iba. May araw na nag-away kami, hindi malala, pero yung typical na bakit di ka nag-text agad na away. Ang ginagawa ng mga normal na lalaki, magpapaliwanag ng mahaba, magbibigay ng reassurance, magbabago ng schedule, mag-a-adjust ng buong buhay para lang hindi magtampo ang babae. Ako, simple lang sagot ko. Hindi kita sinasagot agad dahil hindi ako alipin ng phone ko. Tahimik siya. Hindi dahil na-offend, pero dahil na-realize niyang hindi ko isinasantabi ang sarili ko para lang ma-please siya. At ito ang hindi ko inaasahan. Lumapit siya. Hinawakan niya kamay ko. At sinabi, gusto ko yan. Gusto ko yung hindi ka reactive. Gusto ko yung may sarili kang buhay. At dun ko nakita ang truth na hindi sasabihin ng modern dating culture. Kapag hindi mo inuuna ang babae sa lahat ng oras, pero present ka kapag kailangan ka, dun ka nila hinahabol. Hindi dahil masama ka. Hindi dahil selfish ka. Pero dahil inirerespeto nila ang isang lalaking may sariling mundo. Kapag may sarili kang mundo, gusto nilang maging parte nun. Kapag wala kang mundo at sila lang ang sentro mo, lalayo sila. Ganun kasimple. Ganun kalalim. May isang gabi na hindi ko makakalimutan. Nag-text siya. Gising ka pa? Pero hindi ako sumagot agad. Hindi dahil nag-iinarte. Hindi dahil nagpapapansin.
Hindi dahil naglalaro. Busy lang ako. May ginagawa akong importanteng bagay. At hindi ko binibigay ang sarili kong attention na parang button na pwede niyang pindutin anytime. After 20 minutes, tinawagan niya ako. Pagsagot ko, sabi ko lang, may ginagawa ako, kumusta? At narinig ko sa boses niya, yung kakaibang lambing, yung energy na parang naghahanap. Ganun sila kapag hindi ka agad available. Hindi dahil gusto nila kontrolin ka, pero gusto nilang maramdaman na, mahalaga ako pero hindi umiikot ang mundo niya sa akin. At kapag ganito ang dynamic, lalakas ang attraction. Hindi dahil toxic, pero dahil balanced. Kung nasa harap kita ngayon, sasabihin ko ito diretso. Ang lalaking hinahabol, hindi takot na mawala ang babae, pero hindi rin niya tinataboy. Hindi niya pinapabayaan, hindi niya sinasaktan, hindi niya nilalaro, pero hindi niya ginagawa ang babae bilang oxygen. Alam niya na kung aalis siya, kaya niyang mabuhay. Alam niya na kung mananatili siya, kaya niyang maging present. At hindi ito arrogance, at siyang tunay na stoic masculinity. Kapag nagawa mong maging rooted, kahit sinong babae na may emotional intelligence, makakaramdam nito. At hindi nila alam kung bakit, pero parang humahabol sila. Hindi physically, hindi in words, pero in energy. Hahanapin ka nila, iisipin ka nila, i-check nila kung active ka, magpaparamdam sila subtly, magiging sweet sila bigla. Hindi dahil ginawan mo ng technique, pero dahil naramdaman nila na ikaw yung lalaki na hindi nila basta makuha. Kapag stable ang puso mo, nagiging attractive ka. Kapag unpredictable ang isip mo, nagiging unforgettable ka. Ang lalaki na hinahabol, may hawak sa sarili. Hindi siya galit. Hindi siya pa-cold. Hindi siya distant para lang magmukhang alpha. Natural siyang composed. Natural siyang may boundaries. Natural siyang hindi nag-uuz ng desperation. At iyon ang pinaka-rare sa mundo ngayon. Dahil karamihan ng lalaki, mabilis ma-attach, mabilis ma-insecure, mabilis magbukas ng puso, mabilis magpakita ng weakness. Ang stoic man, hindi siya nagtatago, pero hindi siya nagmamadali magpakita. Hindi siya takot mag-open up, pero alam niya kung kailan at kanino. At kapag babae ang naka-encounter ng lalaking ganito, kahit ayaw niya aminin, hahabulin niya. Sa chat, sa actions, sa energy, sa isip niya. Kung nakikinig ka pa hanggang dito, malamang nararamdaman mo kung bakit malakas ang dating ng ganitong klaseng lalaki. Hindi dahil may technique, hindi dahil may script, hindi dahil may galawang marupok, pero dahil may lalim siya pero hindi siya naghahanap ng validation. May puso siya pero hindi siya madaling mabasag. May presensya siya pero hindi siya nangangailangan ng spotlight. At ito ang pinakamahalagang katotohanan. Ang lalaking hindi mahawakan, siya ang lalaking hindi rin matatalo. At ang hindi matatalo, hindi nila makakalimutan. Hindi dahil ikaw yung best, pero dahil ikaw yung pinakamahirap hanapin. Kung may tumama sa'yo sa video na to, isang bagay lang ang hiling ko. Alagaan mo ang sarili mong kaluluwa. Kung gusto mo pa ng ganitong malalim na usapan, yung parang gabing hindi natutulog, mag-iwan ka ng comment, i-like ang video, at i-follow mo tong channel ko. Para sa mga lalaking handang tumibay, hindi para habulin, kundi para piliin.